dumako tayo sa pangalawa nating topic, mga boss. Ano po? Dito muna tayo kasi ewan ko ha, kung ako lang ang nakakaano dito. Pinagmamalaki nila, lawyer daw nila. Ito ang lawyer namin! Ganyan daw. Attorney Sheila Sison. Yan daw ang lawyer nila. At sino pa ba? Nasan pa yung iba? Ito pa daw. Ito ang lawyer namin. Ganun eh. Yung tipo hubang, ayan. Lawyer who will act as VP Sara Legal Counsel. Kumbaga, magagaling ang lawyer namin. Kaya hindi na mai-impeach si Inday Sara Duterte. Yun yung gusto nilang ipangalandakan ho, mga bossing. Para naman po sa akin, nakailang kaso na din ako na ikaso doon sa mga nakakalaban. Actually, yung lawyer ko po, magaling yun. Ano po? Pero kahit anong galing, kung ako, minsan may ugali akong power tripper no? Dahil, sige, kinakalaban mo ako di kasuhan kita. Minsan may ganun. Hindi, aminan. Tao lang naman ho tayo. Aminan, sige, kinakalaban mo ako sige, kasuhan kita. Doon tayo maglaban doon sa hindi mo magugustuhan na laban. Kahit po yung nagkaso ako, tumatalembang pa din ho Binabasura pa din po, mga kababayan. Kasi, kumbaga, wala namang bigat talaga yung ikinaso ko. No? Magaling yung lawyer ko, kaya niya, pero wala Hindi pa dinuubra, mga bossing. Dito po, ang sinasabi naman natin, kahit anong galing pa po ng mga lawyer nila, mga kababayan, kung mabigat naman po ang ebidensya at tayo, kitang-kita natin kung ano at kung bakit tayo nakikisulong o bakit tayo nagpupursige na ma-impeach ang Inday Sara Duterte o si VP Sara, wala pa din po yan, mga kababayan. Meron nga yung mga porton pa Di ba? May porton dito. Kaya lang, alam ko, hindi ito Iba yung porton na Meron mga porton, nagkukwit pa hindi, ayoko po. Talo po. Or, yung tipo bang, mukhang hindi ko kaya to. Sige, aalis na po ako sa legal counsel nyo, magkukwit po ako. May ganun po Di ba? Tingnan natin, isa-isahin natin, mga kababayan. Actually, wag na nating isa-isahin. Yung tatlo, hindi ko kilala. No? Yung Fortune, malamang, galing sa law firm ng Fortune, mga kababayan. Yung dalawa, hindi ko talaga kilala. Yung nasa ibabaw, yung nasa taas. Wala ho akong narinig na naipanalo ng dating Pangulong Duterte. Ano po, na-vlog na natin to nung mga nakaraang araw, pero wala akong nakita o narinig. Sinearch po namin, inisa-isa po namin. Kung ano ba yung naipanalo at paano nasabi na magaling si dating Pangulong Duterte. Wala po, mga kababayan. So ang sabi nga sa kanya, si dating Pangulo naman, wala namang grandstanding na naging kaso yan No? Ang nakikita lang natin dyan, mahilig magtaob ng mesa. Hindi po literal na magtaob ng mesa. Ano po? Yung tipo bang, kapag ka ikaw, yung kalaban niya, yung merong halong panindak, pasigaw, etc. Haluan mo pa yung patayan, at kung ano-ano pang mga sasabihan ng dating Pangulong Duterte. Yari na. No? Pangganunan lang daw po, pangsindakan lang daw po. Mga bossing. Sabi ni Ma'am Chris Rose, kahit maghakot pa sila ng abogado, the truth shall prevail. Totoo. No? Yung magagaling na abogado, talagang puntos mo yan. Pero, paano kung, siyempre, eto, administrasyon din. Sorry. Mark, ano sinasabi mong administrasyon? Si Pangulong Bongbong Marcos nga, laging sinasabi, wag nang ituloy yung impeachment. Hindi po kasi ako naniniwala dyan, mga kababayan Yung sinabi po ng dating Pangulong Duterte, yung sinabi po ni Pangulong Marcos na, wag na nating impeach si Inday Sara Duterte. Kasi wala namang maitutulong sa bayan natin yan. Sorry, Pangulo talagang ako,
supporter niyo po ako. Kaya lang hindi po ako naniniwala diyan. Sino po ang hindi naniniwala sa pagkakasabi ng ating Pangulo na ayaw niyang ma-impeach si Inday Sara Duterte o yung opinion niya, ayokong ma-impeach si Inday Sara Duterte o press 1 kayo dyan. No? Baka ako lang ang nakakaramdam nun. Pero ako ho talaga, yun sa sinabi ng Pangulo na yun, para ho sa akin, labas ilong yun. Alam niyo, labas sa ilong naman yung sinasabi mo. Ang totoo, gusto mong ma-impeach talaga. Sino pa naman pong Pangulo, no, na gustong maayos ang bayan, tapos meron kang isang vice-presidente na ayaw sagutin po kung saan ginagastos o ginagasta yung pera ng bayan. O di ba? Gustong masolusyonan ng Pangulo natin, mga bossing, ang problema ng bayan. Which is ang problema ng bayan ay numero 1, corruption. Although hindi pa napapatunayan o hindi pa guilty si BP Sara. Pero sa nakikita natin na mga kilos galaw nila, talagang papasok sa isip natin na guilty ang vice-presidente. Hanggat po hindi sila nagpapaliwanag ng maayos dyan. Hanggat hindi po nila hinaharap yan. O, di ba? Ako ho kasi, mga boss, ang paniwala ko, although nakasuporta ako kay Pangulong Bongbong Marcos, eto, ano ko lang, kumbaga, pag-aanalisa ko lang po sa bagay-bagay. Pangulong Bongbong Marcos, yung sa Congress at sa Senate, magkakausap na yan. Magkakausap na ho yan, mga kababayan. Ano? Kung ito yung pinagmamalaki ng lawyer, baka mas mabigat naman yung lawyer ng kabila. Di ba? Hindi. Baka mas mabigat yung mga nandiyan din si Congresswoman Lewistro. Di ba, mga kababayan? Kahit ano pong ginaling ng mga lawyer nila, kung ang ebidensya naman po ay kitang-kita na, which tayo po, di ba? Tayo, majority ng mamamayang Pilipino, mga boss, nakita yung pagbabanta ng ating vice-presidente. At isa po yung pagbabanta sa buhay ng ating presidente, galing po sa vice-presidente, mga kababayan, yun ang napakalinaw na ebidensya. Di ba? Plus yung mga yung mga confidential funds pa, etc., etc. Di ba? Kaya ako naniniwala ako, mahihirapan po silang ilusot to. Mahihirapan po silang ilusot to, mga kababayan. Di ba? Anyway, lumipat tayo doon sa susunod natin topic. Yung mga magagaling na lawyer, magagaling. Lalo na kapag yung mga ebidensya panig sa inyo. Pero kapag hindi, didepensa lang at napakatibay ng ebidensya nung kabila, may tulog din ho yan, mga bossing.